Kapayapaan at biyaya ang sumating lahat, mga gili-giliw naming mga tagapakinig at tagapanood sa aming pong programa, Ang Gabay sa Katotohanan Ministry. At sa pagkakataon pong ito ay akin pong binabati ang mga churches ng Seventh-day Adventist Church. At ang kauna-unahan po ay ang Area H Church. At yan din naman po ang NHB Church. At binabati rin naman po namin itong ating pong mission, Brother Billy Muson Mission, na kung saan ay sentro ng pangaral ngayon, sapagkat doon ay itatayo ang bagong church ng Seventh-day Adventist sa lugar ng Muson. At binabati ko rin po ang mga miyembro ng East Bulacan 2 District na kung saan napapabilangan ng amin pong church dito po sa Area H Church, gayon din naman po ng San Jose at ng Sapang Palay. Pagbati po buhat sa Gabay sa Katotohanan Ministry. Mga kaibigan, mga kapatid, kung kayo po ay meron pong mga katanungan patungkol po sa ating pong mga pinag-aaralan, lalo't higit sa katotohanan patungkol sa Biblia, na hinahanap po ninyo ang kasagutan, ay narito po ang aming pong programa, Ang Gabay sa Katotohanan Ministry, ay handa po kayong paglingkuran. So, pwede po ninyong i-type lamang sa comment section ang inyo pong mga katanungan. Isasagutin po natin yan sa mga susunod na video natin pong gagawin. Kung meron din naman po kayong prayer request, ay pwede rin nyo po itong i-type sa comment section at magkakaroon din po tayo ng pagkakataon para po sa inyo pong mga prayer request. So sa pagkakataon pong ito, ang ating pong topic sa araw pong ito ay patungkol sa katotohanan tungkol sa impyerno. Totoo ba na may impyerno na sa pagkakataong ito? At meron pa pong mga katanungan na tatalakayin po tayo bukod po doon, pero ito po yung pinaka-main topic po natin sa oras pong ito, ang katotohanan patungkol sa impyerno. So meron po tayong tatlong katanungan na tatalakayin sa video na ito. At narito ang ating pong mga tagapagsalita at tagasagot ng ating pong mga katanungan. Walang iba, si Brother Levi Arasa at yan din naman si Brother Billy de Guzman. Bago tayo magsimula sa ating pong pagtatalakay, hinihilingan ko po muna na tayong lahat ay samahan po ninyo kami na tayo po ay magkaroon ng panalangin at tayo po ay humingi ng gabay sa ating pong Panginoong Diyos, para po tayo ay pagkalooban ng gabay buhat sa banal na Espiritu sa ating pong pag-aaral po ito. At tayo po ay papangunahan ng ating pong kapatid, si Brother Levi Arasa, para po sa ating pong opening prayer. Tayo po ay manalangin. Banal at dakila po naming Panginoong Diyos na siyang may-ari po ng aming mga buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Diyos, Panginoong Hesus, Panginoon, sa mga oras na ito kami po'y lumalapit at nagpapasalamat sa tanging pagkakataon na kung saan muli kami mag-aaral na itong mga salita. Ang aming pong panalangin, dakilang Diyos, na po'y maluwalhati ang ipong dakilang pangalan. Naway aming tigdalangin, Panginoon, abutin ang mga taong naghahanap ng mga katotohanan at maging paraan ito upang sila po'y makalapit po sa inyo at makilala kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Panginoon, sa mga oras na ito, sa ganitong aming pag-aaral, ng aming panalangin, pagkalubang kami ng karunungan na nagbubuhat sa inyo upang ang mga kahangang katotohanan ito po ay ma-absorb ng aming pong mga minamahal na mga kaibigan na nagnanais makalam ng katotohanan. At sabay nito, Panginoon, humingi po kami ng patawad kung saan po kami nagkulang at nagkasala sa inyo. Ito pong lahat ay samot panalangin po namin na may pagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Diyos. Amen. At sa tatalakayin po natin sa pagkakataon po ito ay ang katotohanan patungkol sa impyerno. At ang unang tanong natin pong tatalakayin sa oras na ito
itong katotohanan o paniniwala, paniniwala ng iba na parang iniisip nila na ang impyerno ay umiiral na ngayon. Dahil meron pong mababasa sa Biblia na ito ay ating pong mababasa sa aklat ng Lucas chapter 16 verse 19 hanggang 31. At narito po ang ating pong kapatid si Brother Billy de Guzman ay tatalakayin niya itong tanong na ito. Umiiral na ba ngayon ang impyerno? Yan, so maraming salamat Brother Tondon and Brother Levi. Itong talata ng Luke chapter 16 verse 19 to 31 ay ginagamit ng marami nating mga kaibigan para patunayan na umiiral na ang impyerno. Disclaimer lang po, gusto ko pong paunahan na tinatalakay po namin ang pag-aaral na ito hindi para siraan ang kahit na sino man, Brother Tonton, Brother Levi. Yes, kundi kaya nga ang title ng ating segment ay Gabay sa Katotohanan. Amen. So ang panukala natin ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay magabay natin ang ano ba ang sinasabi ng Biblia, ano ba ang sinasabi ng Tota Scriptura o ang the totality of the Bible, ano ba ang sinasabi nito. Sapagkat ang Luke chapter 16 verse 19 to 31 ay kwento, Brother Tonton, Brother Levi, at sa lahat naming mga taga-subaybay tungkol sa mayamang lalaki at si Lazaro. Gusto kong basahin natin, Brother Tonton, Okay. dahil for the sake ng, anyway, alam na ito ng mga kaibigan natin at mga kaibigan nating mga nagsisipag-aral din ng Biblia. Marami sila. Taimtim silang nagbabasa ng Biblia, Brother Tonton, at ako'y kinahahangaan ko yun dahil talagang pinag-aaralan nila ang Biblia at sinasaliksik nila. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong pag-aralan natin ang Biblia sa kanyang mukha mismo, na hindi natin siya i-interpret sa ating sariling pangunawa, kundi mismong Biblia ang mag-i-interpret sa kanyang sarili. Luke chapter 16, verse 19 to 31. Mayroon isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro na puno ng mga sugat na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari, namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa kanlungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya ay sumigaw at sinabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Subalit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. At si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa." Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa iyo ay hindi maaari at wala ring makatatawid mula riyan patungo sa amin. At sinabi niya, "Kung gayoy, ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang magpatutuo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa." Subalit sinabi ni Abraham, "Nasa kanila si Moses at ang mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila." Sinabi niya, "Hindi, Amang Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay
ay pumunta sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moses at ang mga propeta, hindi rin sila may hikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Una, nais ko pong maunawaan natin na ang Luke chapter 16 ay aklat ng parabol. Ang context ng aklat ng Lucas mula chapter 15 hanggang chapter 16 ay yan po ay mga parabola. Ang pinag-uusapan diyan ay parables. For example, sa Luke, yung preceding context sa Luke chapter 15, parable siya ng lost sheep, parable ng lost coin, at parable ng lost son o yung prodigal son. Pagkatapos, so ibig sabihin, ang pinag-uusapan nung si Kristo ay nangangaral sa panahong ito, gumagamit si Kristo ng mga salitang o ng mga kwento o parabola upang magbigay ng mensahe. In the same manner, yung Luke chapter 16 ay nagpasimula sa kwento ng pagiging katiwala, stewardship. Yung Luke chapter 16 verse 1 to 18 ay parabola or parable ng stewardship, ng pagiging katiwala. At nung pinasimulan natin ang pagbabasa sa Luke chapter 19, ay ipinakita rin ng Panginoon dito ang kwento o parabola. So, ibig sabihin pala, nag-a-agree, Brother Tonton, Brother Levi, ang ating mga kaibigan na Bible student din, na nag-aaral din ng Biblia, na ang Luke chapter 16, verse 19 to 31 ay isang parabola. Nabasa ko po sa isang website, sa thebiblestudy.com, na ito'y ginagamit po ng mga Bible students ng iba't ibang mga pananampalataya o denominasyon. So yun, mga kaibigan at mga kapatid. So yun yung Luke chapter 16 verse 19 to 31. Ito'y kwento tungkol sa mayamang lalaki at kay Lazaro na isang beggar o isang mahirap. At sa kwentong ito, ipinakikita yung nung mamatay itong si Lazaro, nung panahong ito'y nabubuhay pa, siya'y hirap na hirap sa buhay. At yung mayaman ay maginhawa ang kanyang buhay, Brother Levi. At nung mamatay itong mayaman, namatay din itong si Lazaro. At sangayon dito, sa ginamit na tala sa aklat ng Lucas chapter 16 verse 19 to 31, ay itong si Lazaro ay napunta sa langit. At samantalang itong mayaman ay napunta sa impyerno at nandoon ipinakita yung sobrang paghihirap. At sa sobrang init, ang sabi ng mayaman, bigyan mo kahit patak lang, mabasa lang yung aking dila. So ginagamit ito para patunayan na meron ng impyerno, umiiral na ang impyerno sa mga panahong ito. At ganung paraan, kapag ikaw ay masama, kapag ikaw ay namatay, diretso ka sa impyerno. At kapag ikaw naman ay mabuti, ay pag ikaw ay namatay, diretso ka sa langit. Kaya kadalasan pag makikita natin sa mga Facebook, sa mga social media, kapag ang kanilang mahal sa buhay, syempre Brother Levi, Brother Tonton, pag ang iyong mahal sa buhay namatay, gusto mo langit siya. Ayaw mo siyang impyerno. Kasi yun yung umiiral na paniniwala. Kaya sinasabi, Papa, happy birthday in heaven. Diba? So ano bang sinasabi ng Biblia? At nabasa ko doon na sinasabi sa kanilang article na naniniwala sila na ang Luke chapter 16 verse 19 to 31 ay isang parabola. Ngunit sa kanilang paniniwala, ang Luke chapter 16 verse 19 to 31 ay isang parabola in the sense, pero in its meaning ay literal siya. So yun yung kanilang paniniwala. Pero ang atin po ay ating titignan ano ba ang sinasabi ng Biblia. Una, tinignan ko po ang definition ng salitang parable sa Wikipedia. Ano yung definition? Nasabi dito ni Wikipedia, a parable is a succinct, didactic story in prose or verse that illustrates one or more instructive lessons or principles. It differs from a fable in that fables employ animals, plants, inimitate objects or forces of future as characters, whereas parables have human characters. A parable is a type of metaphorical analogy. So, ibig sabihin, ang Luke chapter 16 verse 19 to 31 ay isang parabola na may pakahulugan. Ang sabi pa nga dyan ay metaphoric analogy. Metaphor or allegorical. Hindi siya literal, kundi symbolic.
O, yan po yung kahulugan ng parabola. Ngayon, kagaya ng sinabi ko kanina, tignan natin yung totality of the Bible. Kasi kapag merong umiiral na isang katotohanan sa Biblia, dapat sinusundan ito ng mga preceding verses or preceding text. Ibig sabihin, kapag halimbawa, sinabi na ito ay umiiral na ang impyerno, dapat sinasabi din ng ibang verses sa Bible na umiiral na ang impyerno. So, tignan natin. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Kapag ang isang tao ba ay namatay at siya ay mabuti, diretso ba siya sa langit? O kaya kapag ang isang tao ay namatay ay masama, diretso ba siya sa lupa? Subukan po nating basahin ang aklat ng Book of Acts, chapter 2, verse 29. Ito pong talatang ito ay nagpapatunay na ang isang taong matuwid ay wala pa sa langit. Ano pong sinabi dito sa Gawa, chapter 2, verse 29? Ang sabi po rito, ako po ibabasa sa wikang Tagalog. Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo, ang tungkol sa patriarkang si David, siya rin ay namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Ano pong sabi ng Biblia? Si Haring David na minamahal ng ating Panginoon, nung siya'y mamatay, siya'y matuwid sa paningin ng Diyos, ngunit wala pa siya sa langit, nasa atin pa rin. Brother Levi, Brother Tonton, kung totoo nga ang paniniwalang ang isang tao ay namatay diretso sa langit o diretso sa impyerno, dapat si Haring David, it's either nasa langit siya, it's either nasa impyerno siya. Pero ang sabi, nasa atin pa rin. Ano daw po ang kanyang labi hanggang sa panahon na ito. Ngayon, ang tanong, kailan ba mangyayari ang bagay na yan? Pahapyawan natin ang sagot, Brother Tonton. Ano ang sabi sa aklat ng John? Ang sabi po sa aklat ng John, maganda po itong talata na ito dahil one of my favorite verse kapag tayo ay nag-evangelistic effort, Brother Tonton. Ano? At ang topic natin is about judgment. Ginagamit natin ito. Ano? Sa John chapter 5, verse 28, ang sabi niya dito, huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng mga nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Verse 29, at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na maguli sa kahatulan. So maliwanag mga kaibigan na sinasabi po ng Biblia at kung atin pong babasahin throughout the Bible, mauubusan ako ng oras, Brother Tonton. Ano? Sa kababasa ng napakaraming talata na nagpapatunay sa Ecclesiastes, pinatutunayan na ang isang tao na matay, nananatili siyang patay. Ang sabi sa Ahob, nananatili siya sa kanyang libingan, hindi siya aahon. So, walang pinag-uusapan sa Biblia na umiiral ang impyerno sa mga oras na ito. So, meaning, itong Luke chapter 16 verse 19 to 31 ay hindi siya account na pwedeng magpatunay na umiiral na ang impyerno. Sapagkat ito po ay symbolical, hindi siya literal. Ngayon, tingnan natin. Ano ba ang context ng Luke chapter 16? Mga kapatid, ano ba ang context? Number 1, ang Luke chapter 16, ang context po niya ay stewardship. Mababasa po natin yan sa Luke chapter 16 verse 1. Patuloy. Ang sabi niya rito, sa chapter 16 verse 2, at kanyang tinawag siya at sa kanya sinabi, ano itong nabalitaan kong tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka nang ipinagkatiwala sa iyo sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. So, chapter 16, ay mga kapatid, mga kaibigan, ay may kinalaman sa pagiging, ang context niya ay parabola sa pagiging katiwala, stewardship. So, itong kasunod na parabola ay may kinalaman din sa pagiging katiwala. Bakit? Sapagkat ang mga Pariseo na pinagkatiwalaan ng kautusan para ibahagi ito sa iba, ay inangkin nila, sila lang. Naging matigas sila. At mas gusto pa nilang yung kanilang karangalan. Walang tututol sa akin dito na mga Bible student, Brother Levi, Brother Toton, na ang mga Pariseo at mga Eskriba, ang gusto nila ay maparangalan ang kanilang pangalan. Kaya ang kwento, itong rich man represents the Pharisees and Sadducees na mga mayaman sa katotohanan, ngunit hindi nila ito ibabahagi sa kanila lang. Kasi kami lang ang kami lang ang maliligtas. Kami lang ang Israel, ang bayan ng Diyos. Samantalang itong si Lazaro, it represents the Gentiles. Meron pong isang kwento, nung si Kristo ay kumakain, sama ang kanyang mga alagad, sabi na doon yung babae na isang hintil, na nag-aantay lang ng mumo na makakain. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, ang pagkain ay para lamang sa mga anak ni Israel. Anong sabi ng babae? Opo,
ang alaga man ng aso ay nag-aantay din ng mumo. Ang sabi ng Panginoon, iba ang pananampalataya ng babaeng ito. So ito'y Gentiles. So it represents the Gentiles. Kaya kung titignan natin dito, it does not refer into hell. Bakit ginamit? Sapagkat ipinakikita dito sa context. Basahin natin dito. Ang sabi niya rito, para mapatunayan ang aking sinasabi. Sa verse 29, subalit sinabi, Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila. Verse 30, sinabi niya, hindi ang mga Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila ay magsisisi. Verse 31, at sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinakinggan si Moses at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Tama ang sinabi ng ating pong kapatid, na ito ay isang parable at hindi ito magagamit sa pagpapatunay na ang impyerno ngayon ay umiiral na. Mga kaibigan, mga kapatid, at ito ay sinagot ng malinaw ng ating kapatid. So sa pagkakataong ito ay tayo po ay dadako na. Dadako na po tayo sa ikalawang katanungan. Ang pangalawang katanungan po, mga kaibigan, mga kapatid, ay totoo ba ang walang hanggang parusa sa impyerno? Dito ay sasagutin ng ating pong kapatid na si Brother Levi Arasa ang katanungan na ito, kung ang walang hanggang parusa ba sa impyerno ay totoo. Meron po kasing mababasa sa aklat po ng Apocalypse chapter 20 verse 10. Akin po munang babasahin bago ko po ibigay ang katanungan, ang pagkakataon para kay Brother Levi na sagutin itong katanungan. Ito po ay mababasa po natin sa Apocalypse chapter 20 verse 10. Ganito po kasi ang pagkakasabi, Brother Levi, sa talatang ito. At merong mga tao na ginagawa nilang o pinapanghawakan nila na ang bawat kanilang binabasa sa Biblia ay lahat ay literal. Literal ang pagkakaunawa. So dito, babasahin ko po muna, Brother Levi, para marinig din ng ating mga tagapakinig at tagapanood ang talatang ito. At ito ay matatagpuan sa aklat ng Apocalypse chapter 20 verse 10. Ang sabi dito, at ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupri na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan paman. So, Brother Levi, ano ang masasabi mo dito sa talatang ito at bakit ganito na lamang ang paniniwala ng ibang tao na nag-aaral din ng Biblia? Bakit pinanghahawakan nila ito na literal ang kahulugan, pagpapakahulugan sa talatang ito? So, with regard sa ating pinag-usapan, kaugnay sa impyerno, mga minamahal na kapatid. Alam niyo po, Brother Billy, Brother Tunton, with regard sa salitang impyerno, ito po ay nabanggit sa whole chapter of the Bible sa 54 times. Na kung saan ang atin pong pinag-uusapan ngayon, ito ay controversial sa paniniwala ng ilang pangkati ng pananampalataya. Bagamat, Brother Tunton, Brother Billy, ang impyerno ay sinalin sa tatlong salita. Yung una, yung tinatawag pong Gehenna, na it refers sa libingan, tumutukoy din sa impyerno. Ginamit din yung terminology na salitang impyerno. Ganon din yung salitang Hades, sangayon sa Revelation chapter 20. At ganon din sa tinatawag po sa Greek word na Tartaro, sa ikalawang Peter chapter 2 verse 4, na kung saan ang ating tinatalakay ngayon, Brother Tunton, Brother Billy, kaugnay sa iniisip ng mga tao na umiiral na ang impyerno, na ito daw ay nandun na yung mga tao, kung ikaw ay mabuti, nandun ka na sa paraiso, kung ikaw ay masama, hanggang ngayon sinusunog ka na ng Kung ating pong sa matinong kaisipan, napakalupit naman ng ating Panginoon.
Bagamat ang lahat ng bagay, sapagkat mga minamahal na kaibigan, anumang bagay na physical o material, lahat ng bagay ay may katapusan. Kahit po yung kamatayan, Brother Tonton. Basahin nga po natin yung isang tala na binabanggit po sa Biblia sa 1 Corinthians chapter 15, verse 26. Ito pong sinasabi, ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sabi po ng banal na kasulatan na ang huling kaaway na lilipulin ng Panginoong Diyos ay ang kamatayan. So, ibig lamang sabihin, mga minamahal na kaibigan, mga kapatid, kahit kamatayan, sapagkat ito'y wawakasan ng Diyos. Ngayon, paano nga ba yung kanilang paniniwala, Brother Tonton, with regards to sabing everlasting fire? Alam niyo po, mga minamahal na kaibigan, ang sabi po ng banal na kasulatan, totoo nga po itong sinasabi nilang everlasting fire. Yung everlasting fire, galing po yan sa Greek word na aionios for. Sangayon po sa Jude. Basahin nga po natin yung Jude chapter 1, verse 6-7. Ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay ginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa pinakamalalim na kadiliman, hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. Gayon din ang Sodoma at Gomora, at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito, na gumawa naman ng pakikiapid at nalulong sa kakaibang laman, ay inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Tingnan po mga kapatid, yung ginamit po, sabi sila ay nagdanas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. So, gaya po ng aking ito po, Brother Billy, Brother Tonton, ito po ay figurative. Na kung saan ito po ay hindi salaga totally. Sa kung lagay po natin ito literal na ginamit yung Sodom and Gomorrah, ibig bang sabihin hanggang sa ngayon ay umaapoy pa rin ang Sodom at Gomorrah? Hindi po, mga minamahal na kapatid. Ang pagsunog po ng banal na kasulatan sa mga masasama, sa ngayon po sa Revelation chapter 20, verse 20, at ganun din sa Malakias chapter 4, verse 1. Babasahin po natin itong mga tala sa banal na kasulatan na kung saan talagang may katapusan. Hindi po ito walang hanggan. Tawag nito, napakalupit naman ng Diyos kung walang hanggan. Pero mo, nag-i-enjoy yung iba. Nakikita niya na talagang papaparusahan yung mga tao. Sabi ko dito, babasahin ko po. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na gaya ng naghiningas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa. At ang araw na darating ang susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni Sangaman. So, ibig lamang sabihin, ang lahat ng bagay, Brother Billy, Brother Tonton, pag dumating ang araw na yon, talagang iwawas out ng Panginoon. Walang matitira. Magiging sila po ay magiging abo. So, ibig sabihin, hindi po ito totoo na may katapusan at sa umiiral na po hanggang sa ngayon. Sapagkat ito po ay ang pagdating ng Panginoon, ito po ang paghukom sa lahat ng bagay. Sa ngayon po sa banal na kasulatan sa Gawa 17:31 ay ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, Brother Billy, Brother Tonton, na hindi po talaga umiiral pa na ang impyerno na sinasabi nilang walang hanggan, na hindi pa. Ang sabi po dito, babasahin ko po ito, 31. Sapagkat iditakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulad ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kanyang muling buhayin sila mula sa mga patay. Kaya nga po, may itinakda sa lahat ng mga bagay, lalo pati paghukom, Brother Tonton, kaugnay sa tinatalakay po nating topic ngayon na tinatawag na impyerno, na hindi pa talaga totally siya. Mayroong araw na itinakda. Hindi man natin yan alam kung kailan mangyayari yan, pero hindi po totoo, Brother Billy, na ito po ay hanggang kailan po ba ito? Hanggang kailan po? Ito pong sabi po sa ikalawang Pedro, babasahin nga din natin ang isang tala sa banal na kasulatan sa ikalawang Pedro 2, talatang 4 hanggang 6. Sabi po dito, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel nang magkasala, sila kundi sila ibinulid sa impyerno, nilagyan ng mga tanikala ng kadiliman upang ingatan hanggang sa paghukom. 6. Kung paanong binarusahan niya ang pagkalipol ng mga lungsod ng Sodom at Gomorrah na ginawa niyang abo
upang maging halimbawa sa mga mamumuhay sa masama. So, Brother Tonton, gaya po ng ating sinabi na kung saan ang lahat ng bagay may tinakdang Diyos, may kapanahunan, yung paglipol, yung huling kaaway na sinabi ng banal kasuran na lilipulin ng Diyos sa iyang kamatayan. Hindi po totoo na habang buhay ka dyan, paparusahan ka. Hindi po ganun po ang tala ng Biblia. Take note po mga kapatid na yung sinabi na yung everlasting fire na figurative po yan, future po yan, na ginamit yung salitang tartaro sa ngayon sa 2 Pedro 2, talatang 4 hanggang 6, na kung saan, sa madaling salita, Brother Tonton, kung mangyari man sa ganung mga pagparusa sa mga masama, ganun din ng ni Satanas at ang mga samang tao, ibig lang sa madaling salita, hanggat may sinusunog, tuloy-tuloy. Pero pagkatapos na wala nang susunugin, ibig sabihin, doon magtatapos. So, hindi po yung pag sinabing everlasting fire, ay hindi po ibig sabihin nangangahulugan sa banal na kasulatan na talagang magpakailanman. Kasi kung yun ang ating pong pagkaunawa, ibig bang sabihin na ang Sodom at Gomorrah mula noon hanggang ngayon nag-aapoy? Hindi po. Ginamit po siya yung everlasting fire, yung tinatawag yung Aionios 4. So, ibig lamang siya yung Aionios 4, pag tinityan po natin sa Greek, yun po ay may katapusan. Yun po ay figurative na kung saan mayroon pong katapusan, Brother Tonton. Sa panahon natin ngayon, hindi po totoo na ang impyerno na tinatawag nilang Brother Billy na pinaparusahan na yung mga basa, hindi po yun totoo, mga minamahal natin kaibigan. Gaya po ng pinaglilingkod po namin ngayong hapong ito, umaga po sa inyo, ay limiin po natin na ang mga katotohanan ng banal kasulatan, ito po ay ating pong matanggapin, na ito'y patunay upang sa gabay ng katotohanan na ito po ay nagsasalita sa inyo upang kayo po ay magkaroon ng puwang sa pamagitan ng pag-aaral ng ganito, na hindi po yan totoo. Sa madaling salita, Brother Tonton, yun po ay, sabi nga nila, fake news, Brother Billy. Tamboy fake news po yun, mga kapatid. Darating pa lang po. Pero, totoo po na mayroon pong pagparusa sa lahat po ng masasama. Brother Tonton. Okay. So, maraming salamat, Brother Levi, sa pagsagot sa ating katanungan, no? At napaganda. Totoo nga naman, mga kaibigan, mga kapatid, kung ito ay kung ang paniniwala ng ibang tao na ang impyerno o ang kaparasan sa impyerno ay walang hanggan, walang katapusan, ay hindi tutugma sa karakter ng Diyos. Kasi ang karakter ng Diyos ay Diyos siya ng pag-ibig. So, masasabi ba natin siya ay Diyos ng pag-ibig habang nakikita natin ng mga ligtas, yung mga taong pinaparusahan, mga kaibigan, maatim nyo ba o kayo ba ay matutuwa na merong tao na habang kayo ay nagkakasiya, ay merong nakikita ninyo na doon lang banda ay merong mga nasusunog? Hindi po natin maitutugma yung karakter ng Diyos na siya ay Diyos ng pag-ibig, na habang ang mga taong mga makasalanan ay nagdurusa habang buhay. So, mga kaibigan, mga kapatid, unang-una po, para maliwanagan po tayo, magkaroon po ng liwanag ito sa ating mga isipan. Ang sabi po dito sa Ezekiel chapter 33 verse 11, ang sabi po dito, sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. So, ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, hindi natutuwa, hindi nalulugod ang Diyos kung ang kamatayan ay hindi kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Lalo't higit na hindi siya natutuwa sa sa paghihirap o sa pagdurusa, mga kaibigan. So, ang talatang ito ang siyang nagpapatunay, at sa mga talatang binasa ng ating pong kapatid, Brother Levi Arasan, na sa pagsagot sa ating katanungan na ang walang hanggang parusa ba sa impyerno ay totoo. Sa mga talatang ating pong napakinggan, sa mga sagot na sinabi ng mga Biblia, ay nagpapatunay na hindi ito totoo. Kagaya ng ginawang ehemplo, ang Sodom at Gomorrah, walang hanggan din ang parusa walang hanggang apoy. Pero sa panahon natin ngayon, wala tayo ni isang baga
ni isang uling na may kita doon na umaapoy pa hanggang ngayon. Wala. No? So, napakalinaw po ng kasagutan na nababasa po natin sa aklat po ng Biblia. Ngayon po ay tayo po tutungo na sa huling katanungan para sa topic po natin na ito o sa paksa po natin sa araw na ito. Ang panghuling katanungan na tatalakay ng ating pong kapatid Billy D. Guzman, ang katanungan na ito ay para kanino inihanda ang impyerno? Ano? So dito ay ating malalaman para kanino ba talaga itong impyerno na ito o ang dagat-dagatang apoy na ito, Brother Billy. Ano ang bababasa natin sa Biblia? Ayan. So, maraming salamat, Brother Levi, Brother Tonton. Una po ulitin ko po, disclaimer lamang po, ang atin pong presentation na ito ay hindi para siraan ng kahit na sinuman. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi kami bumabanggit ng kahit anumang pangalan. Ginagawa na naman natin ito upang magkaroon tayo ng gabay sa katotohanan. Ngayon ang tanong ay para kanino? No? Para kanino? Kasi ito po'y ginagamit para atakutin ang kahit na sino man. O sige, kapag hindi mo ginawa ito sa Panginoon, impyerno ka. Kapag hindi ka dumalo, impyerno ka. Pero alam niyo po, ang sabi ng Biblia, malinaw, Brother Tonton. Basahin ko po sa aklat ng 2 Pedro, chapter 3, verse 7. Ang sabi niya rito, ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy. Pansinin niyo po yung term na ginamit, iningatan para sa apoy. Ang kasalukuyan na langit, pangkasalukuyang, present. Pangkasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy. Dito pa lamang, resolve ba na kagad natin yung problema kung may impyerno na ba? Brother Levi. Kasi ang sabi dito, sa pangkasalukuyan na langit at lupa, iningatan para sa apoy. Ibig sabihin, wala pa talagang apoy na umiiral. Pero para kanino ba? Na inilaan sa araw ng paghukom at sa paglilipol sa masasamang tao. So ang impyerno pala, mga kaibigan at mga kapatid, ay para sa mga masasamang tao o sa masasama. Ito'y inilaan actually, mga kaibigan, kay Satanas at saka sa kanyang mga anghel. Ang impyerno ay inilaan para sa kanila. Pero dahil ang tao, Brother Tonton at Brother Levi at sa inyong mga kaibigan namin tagapakinig, kapag pinili natin ang udyok ng kaaway ng Diyos na si Satanas, pinipili natin ang bahagi o yung ang kanyang side, ang kaaway. Ngunit kung ang pipiliin natin ay ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Kung makikita niyo po dito, yung impyerno daw ay inilaan sa mga masasama. Pero ang sabi ng Panginoon, kung sinong sasampalataya, maniniwala sa Kanya, upang ang sino mang sa Kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailanman, Brother Tonton, ang impyerno o ang kaparusahan ay hindi inilaan sa tao o para sa tao. Inilaan ito sa mga taong pinili. Hindi ito gusto ng Diyos na tayo ay maparusahan, kundi pinili ng tao na tayo ay maparusahan. Kaya nga ang sabi dun sa Psalms chapter 37 verse 20, sabi niya, but the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs they shall consume. O matutunaw daw siya. Parang abo, sabi sa Malakay chapter 4 verse 1. So hindi na naman siya eternal. Magiging abo eternal. Hindi siya eternal, kundi meron siyang katapusan. In smoke shall they consume away. Mawawala sila, mauubos sila. So para kanino daw? Sa mga taong wicked, masasama, at kalaban ng Diyos. So mga kaibigan at mga kapatid, hinihimok tayo ng Diyos hindi upang mapasama. Hinihimok tayo ng Diyos hindi upang maparusahan. Ang doktrina ng impyerno ay hindi yan ginawa para sa atin. Ayaw ng Diyos. Ang sabi niya po sa Biblia, sa binasa kanina ni Brother Tonton sa aklat ng Ezekiel,
Ano ho? Chapter 33 verse 10. Ayaw ng Diyos na ano daw po, na ang tao ay masama, kahit ang masama. Ang sabi niya po sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 19, sa Old Testament way, kung paano niya sasabihin yan, mga kapatid, sabi niya, hindi mabagal ang Panginoon tukol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga siya sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. So, ibig sabihin, mga kaibigan, yung verse 10 yan, yun yung binasa mo, brother, yung tungkol sa pagtupok ng apoy. So, ibig sabihin, ang context po ng chapter 3, verse 9, ng ikalawang Pedro, hinihimok ng Diyos ang tao. Na ano daw po, na umabot sa pagsisisi sapagkat nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay magkaroon ng ng buhay na walang hanggan. So, ang impyerno, Brother Tonton, Brother Levi, mga kaibigan, ang impyerno po ay hindi inilaan para sa iyo. Ang impyerno ay hindi inilaan para sa akin. Ang impyerno ay hindi inilaan sa iyo, kaibigan. Ang impyerno ay inilaan sa mga taong pipiliin si Satanas sa kabila na sinabi na ng Biblia na ang tanging kaligtasan natin ay ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sana naman pong makabuluhang pagkakataon para sa araw pong ito. At marami po tayong natutunang mga katotohanan. At ipinaliwanag po sa atin ang mga iba't ibang paniniwala na gaya nating mga Pilipino, na marahil ay iniisip natin, kasi nung ako ay bata pa, iniisip ko talaga na may impyerno nang umiiral noon pa. At minsan ang mga magulang ko ay tinatakot ako sa ganitong paniniwalang ito. Ngunit ang Biblia sa pagkakataong ito at sa pamagitan ng gabay sa katotohanan ministry ay pinaliwanag sa atin sa pagkakataong ito ang mga katotohanan ito. So mga kapatid, mga kaibigan, sa kahulihan ay akin pong gusto pong ibahagi po sa inyo para po magkaroon tayo ng pag-asa. Bago tayo manalangin, ay kung kayo po may mga katanungan tungkol sa ating pag-aaral sa mga oras na ito, ay malaya po kayong magkomento sa ating pong comment section at masayang-masaya po kami na malaman kung ano yung inyong mga katanungan sapagkat ang atin pong tema ay gabay sa katotohanan. Nais po naming malaman ang inyong mga katanungan at sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon ay atin pong pag-aaralan ito sa Biblia. Tayo pong lahat ay yumuko sa isang panalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinakita niyo, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa mga oras na ito, na kayo po hindi Diyos na malupit, kayo po ay Diyos ng pag-ibig, na hindi nyo po nanaisin na kahit sino man ay mapahamak ng sobrang hirap na pagpapahirap ng kapahamakan, Panginoon. Kundi, ipinakita nyo po na nire-resolve ninyo ang sinusolusyonan po ninyo ang problema ng kasalanan sa pamamagitan ng inyong nakikitang pinakamagandang paraan. Kaya tulungan kami, Panginoon, na maging panig po namin kayo. Tulungan kami na magkaroon kami ng pagtitiwala sa inyong makapangyarihang pangalan. Tulungan kami na maiwasan namin na mapasapanig ng kaaway na nasa Satanas, kundi sa pamamagitan ng aming pag-aaral ng inyong salita, magabayan kami patungo sa amin pong Panginoong Hesus, na daan, katotohanan at buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Salamat. Oras tayo.